Magandang araw mga bata, kumusta kayo? Tayo ay nasa ating ikatlong linggo na ng ating unang quarter para sa Filipino 5. At ang ating tatalakayin para sa linggong ito ay kwentong kababalaghan, pang-abay na panalungat at mga elemento ng multimedia. Para sa ating unang araw, narito ang ating mga gagawin. Tayo ay magkakaroon ng balik-aral. Ito ay isang teksto at basa. So basahin ang tekstong ang magkaibigan Judy at Elisa ni Andeline R. Tahanlangit. Ang magkaibigan Judy at Elisa ni Andeline R. Tahanlangit. Okay, so balikan natin ang ating aralin sa panguri at ang kahulugan at kaantasan nito. So lantay, pahambing at pasukdoy. Matalik na magkaibigan sina Judy at Elisa. Magkasing edad sila sa gulang na 11. Kapwa sila mag-aaral at nasa ika-5 baitang. Mas matangkad at mas payat si Judy kaysa kay Elisa. Di hamak na masinop naman si Elisa kaysa kay Judy. Di gaanong umingiti si Judy sa mga kaklase niya. Kaya palagi siyang pinapayuhan ni Elisa na maging palakaibigan. Sa kabila ng kaibahan ng kanilang ugali ay nananatiling matatag ang pagkakaibigan ng dalawa. Lagi silang handang dumamay sa isa't isa sa anumang problemang dumarating. Magkasing tapang nilang hinaharap ang anumang sitwasyon. Naniniwala silang dalawa na mas masaya ang buhay kung may kaibigang tunay. Kaya't patuloy ang pananalig nila sa Poong May Kapal na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat. Okay, so iyong sasagutin ang mga gabay na tanong. So sino ang matalik na magkaibigan? Anong mga katangian ng taglay ng magkaibigan? At mayroon din ka bang mga kaibigan? Paano mo siya pinapayuhan? Bakit mahalagang magkasundo ang magkakaibigan? At sa paanong paraan mo hinaharap ang mga pagsubok na iyong nararanasan? So para sa mga katanungan na kaugnay ng ating binasa, maaari mo lamang balikan yung ating binasang talata tungkol kay Judy at Elisa. At yung iba naman na may kinalaman sa iyong personal na karanasan, so maaari mo na itong sagutin batay sa iyong sariling pagkaunawa at gayon din sa iyong sariling karanasan o eksperyensya. So dito naman, tala pang-uri. Balikan at basahin muli ang tekstong ang magkaibigang Judy at Elisa at itala ang mga pang-uring pahambing na ginamit dito. So marami tayong ginamit, di ba? Mas payat, mas masinop, kapwa, pinakamakapangyarihan. So yun ang ating isusulat sa bahaging ito. So dito naman, photo essay. So gamit ang sumusunod na larawan, bumuo ka ng isang kwentong nagsasalaysay o naglalahad. Okay, so batay sa mga ibinahaging kwento mula sa inyong mga kamag-aral, ilahad ang pagkakaiba ng pagsasalaysay at paglalahad. Dito naman atin ang halawin ang bokabularyo na nilalaman ng ating aralin. So dito puna ng wastong letra upang mabuo ang kahulugan ng salitang initiman at may salungguhit. Gamitin ito sa makabuluhang pangungusap. So bilang isa, liblib. Ano bang ibig sabihin ng liblib? Maaari itong tago, hindi ba? Nagdasal ng taimtim ang mag-asawa. Okay, ano naman kayang ibig sabihin ng taimtim? Pwede namang taos, di ba? Yung taos puso, yan. Isang taong may malalaking pakpak, mahahaba ang mga kuko. May matutulis na pangil at pulang-pula ang dalawang mata ang siyang lumilikha ng ingay tuwing gabi. So lumilikha, maaaring gumagawa. Okay. Labis na takot ang namayani sa dibdib ng mag-asawang Cario at Celia. So, nangibabaw. Okay. So, matapos magpasalamat kay Aling Maming ay nagmamadali sila umuwi at naghanda para sa pagsalakay muli ng nasabing nilalang. So, pag-lusob. O, tapat pala. Okay. So, tapat pala ang number 2. Okay. So, tagot, tapat, gumagawa ng ibabaw at
paglusob. So ito yung ating susi sa pagwawasto para sa ating mga bokabularyo. Narito na tayo sa ating ikalawang araw. Okay, so ating tatalakayin dito ang tekstong naratibo o pagsasalaysay o pagkukwento ng mga pangyayari sa isang tao o mga tauhan nangyari sa isang lugar at panahon o sa isang tagpuan nang may maayos na pagkakasunod-sunod mula simula hanggang katapusan. Pangunahing layunin ng ganitong uri ng teksto ang makapagsalaysay ng mga pangyayaring nakapagbibigay aliw o nakapagpapanatili ng interes. Gayon din naman, ang naratibo ay nakapagtuturo ng kabutihang asal, mahalagang aral at mga pagpapahalagang pangkatauhan tulad ng kahalagahan ng pagiging mabuti at tapat, na ang kasamaan ay hindi nagtatagumpay laban sa kabutihan, ang kasipagan at pagtsatsaga ay nagdudulot ng tagumpay at iba pa. Ang mga mambabasa ay direktang isinasama ng manunulat sa isang tekstong naratibo at nagiging saksi sa mga pangyayaring kanyang isinasalaysay. May iba't ibang uri ng naratibo tulad ng maikling kwento, nobela, kwentong bayan, mitolohiya, alamat, tulang pasalaysay tulad ng epiko, dula, mga kwento ng kababalaghan, anekdota, parabola, science fiction, at iba pa at napakarami pang iba. Ano naman ang kwentong kababalaghan? Ito ay pinag-uusapan ang mga salaysaying hindi kapani-paniwala o mahirap paniwalaan. So, tayo ay magbabasa ng isang halimbawa ng kwentong kababalaghang pinamagatang Ingay sa Bubong ni Dr. Andeline R. Tahanlangit. Pagkatapos ay sagutin ang mga tanong na may kaugnayan sa ating kwento. Sa isang liblib na nayo, napadpad ang pamilya Ortiz. Galing sila sa malayong lalawigan at naisipang lumipat ng ibang lugar. 4 ang anak ng mag-asawang Carlo at Celia. Sina Domeng, Ben, Katia at Susie. 8 buwang buntis si Celia sa panlimang anak nila ni Carlo. Isang gabi habang mahimbing na natutulog ang mag-anak, nalimpungatan si Celia nang may marinig siya sa bandang bunga nila na parang mga pakpak na pumapagaspas. Dali-dali niyang ginising si Carlo. Carlo, gumising ka, dali! Parang may kung ano sa ibabaw ng bubong natin. Gising ni Celia kay Carlo. Pupungas-pungas pang bumangon si Carlo at pinakinggan ang ingay. Takot na takot ang mag-asawa at hindi na muna ginising ang mga anak na mahimbing ang pagkakatulog. Nagsindi ng kandila si Celia sa altar at nagdasal silang mag-asawa ng taimtim at napagdesisyon ng huwag lumabas ng bahay. Unti-unti namang humina ang ingay hanggang sa tumahimik ng muli ang paligid. Hindi na nakatulog muli ang mag-asawa hanggang mag-umaga. Kinabukasan ay nagtanong sa mga kapitbahay ang mag-asawa kung mayroon din ba silang narinig na ingay kagabi. Naku, bago kasi kayo rito sa lugar namin, kaya hindi ninyo alam ang usap-usapan dito. Sagot ang napagtanungan nilang si Aling Maming. Ano po bang mayroon dito sa lugar ninyo? Natatakot po ako at isang buwan ay kabuwanan ko na. Nahintatakutang tura ni Celia. Ayon sa ilang mga nakakita, isang taong may malalaking pakpak, mahahaba ang mga kuko, may matutulis na pangil at pulang-pula ang dalawang mata, ang siyang lumilikha ng ingay tuwing gabi. At ang pinupunteriya ay ang mga bago dito sa lugar, lalo't higit ang mga buntis. Kwento ni Aling Maming. Labis na takot ang namayani sa dibdib ng mag-asawang Carlo at Celia. Matapos magmasalamat kay Aling Maming ay nagmamadali silang umuwi at naghanda para sa pagsalakay muli ng nasabing nilalang. Okay, so para sa ating gabay na tanong, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Ano ang narinig nilang lumilikha ng ingay sa bubong? So yung mga tauhan natin sa kwento ay ang mag-asawang Carlo at Celia kasama na ang kanilang mga anak at gayon din si Aling Maming. Anong narinig nilang lumilikha ng ingay sa bubong? So isang nilalang na may malalaking pakpak, may pulang-pula ang mga mata, may matutulis na kuko. Gaano katotoong mayroong ganong uri ng nilalang? So ito ay usap-usapan lamang, sabi-sabi, kwento-kwento, mula sa mga taga-baryo. Yung palagay, tama bang ginawa ng mag-asawang umuwi at maghanda? So kung kayo yun, ano bang gagawin nyo? Kasi kung ako yun,
hahanap ako ng ibang malilipatan at hindi ko isusugal ang buhay no, ng aking pamilya at ng aking baby sa sinapupunan para sa ganitong klaseng nilalang. At ang hirap nang hindi ka nakakatulog tuwing gabi dahil iniisip mo kung anong nilalang ang mayroon sa labas. Hindi ba? Hindi natin walang halaga no, na katumbas yung pagkakaroon ng peace of mind ng isang mag-asawa lalo na sila ay may mga anak. So kung kayo ang nasa kwento, ano ang gagawin nyo? So ayun nga, kung kayo ay matapang no, at wala namang ibang mapupuntahan, ayun ay pinakamura. So maaring maghanda ng mga pangontra, 'di ba? O kaya naman ay maghanap ng lugar na malilipatan na sa tingin niyo ay mas ligtas para sa inyong pamilya. Okay. So dito naman, bigay pamagat. So kayo naman ang magbibigay ng pamagat batay sa isa pang kwento ng kababalaghan ni Dr. Ann-Delaine R. Tahanlangit. So noong unang panahon sa Barrio Maligalig ay may isang babaeng dayo na lubhang kinatatakutan ng mamamayan doon. Mula kasi nang dumating ang nasabing babae ay sunod-sunod nang nawawala ang mga bata sa kanilang lugar. Siya si Melba, mahaba ang kanyang buhok na halos sumayad na sa lupa. Lagi siyang nakasuot ng itim na damit at mahabang palda na umaabot hanggang sakong. Lagi itong nakayuko kapag nakakasalubong ang sino man sa daan. Isang hapon habang naghihintay si Aling Nena sa paglabas sa paaralan ng kanyang anak na si Nonoy, ay may narinig siyang komosyon sa hindi kalayuan. "Ang anak ko! Ibalik mo ang anak ko!" Ang palahaw ni Aling Berta. Nagmamadaling lumapit si Aling Nena upang malaman kung ano ang nangyari sa anak ng kanyang kumaring Berta. "Anong nangyari, Maring Berta? Anong nangyari sa inaanak kong si Betty?" Agad na tanong ni Aling Nena. "Kitang-kita ko si Melba, kinakaladkad niya at isinakay sa puting sasakyan si Betty ko. Hinabol ko sila pero hindi ko na sila naabutan. Ang anak ko, ang kawawang anak ko," ang humahagulgol na sagot ni Aling Berta. Walang masabi si Aling Nena para maibsan ang sakit na nararamdaman ng kanyang kumare sa mga sandaling yun. Tanging mahigpit na yakap lamang sa kanyang kumare ang kanyang nagawa. Mula noon ay hindi na nagpakita sa kanilang lugar si Melba. Lumipas ang 2 araw at may balitang natanggap ang mamamayan ng Barrio Maligalig na may mga bangkay na natagpuan sa tabi ng ilog. Nagpunta ang magkumaring Berta at Nena sa sinasabing lugar. "Betty ko, anak ko," agad na pumalahaw ng iyak si Aling Berta nang makilala niyang anak niya ang isa sa mga bangkay na naroon. Lubhang kalunos-lunos ang sinapit ng mga biktima. Lahat sila ay wakwak ang tiyan at wala ng mga lamang loob. Halos masiraan ng bait si Aling Berta sa nangyari sa kanyang anak na si Betty. Nakalulunos pakinggan ng mga palahaw ng pagdadalamhati ng magulang ng mga batang biktima. Nakipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan sa kapulisan at sa media upang mabigyang babala ang lahat sa nangyari sa kanilang lugar. Mula noon ay mas naging maingat ang magulang sa kanilang mga anak. Maging ang kanilang lokal na pamahalaan ay pinaigting ang seguridad sa bawat mamamayan. Naniniwala silang hindi na mauulit ang ganong pangyayari basta't laging handa. Okay, so sino yung ating mga tauhan sa kwentong binasa? So nandyan si Melba, andyan si Aling Nena, si Aling Berta, at yung anak ng ang kawawang si Betty. So ano ang suliranin na ang namayani sa kwento? So dito ay mapapansin natin na maraming bata ang nawawala no, sa kanilang lugar. So paano sinolusyonan ang nasabing suliranin? So ito ay nakipag-ugnayan sila sa lokal na pamahalaan at sa media upang mabigyan ng babala ang lahat sa nangyari sa kanilang lugar. So tama bang ginawa ng lokal na pamahalaan nila na makipag-ugnayan sa kapulisan at sa media? Tama po, sapagkat ito ang makakatulong sa kanila para magkaroon ng seguridad at mabigyan ng babala ang mga mamamayan tungkol sa mga nangyayaring hindi maganda, lalo na yung pagkawala ng mga bata at nakita ang mga ito na wala ng buhay at wala ng mga laman loob. Kung ikaw ang tauhan sa kwento, anong gagawin mo? At anong angkop na pamagat ng kwento? Kawawa si Melba no, na pagbintangan kasi hindi naman natin alam, baka naman si Melba ay hindi natin alam, baka siya yung dumudukot, siya yung ginagawang panakot. Papalabasin nila na si Melba ay, di ba, isang nilalang na hindi maipaliwanag, pero yun pala ay maaring si Melba ay isang kumbaga kasama sa pangkat ng mga sindikato na nangunguha ng mga bata. So, sa tingin mong pamagat ng kwento, so malaya kayong magbigay ng pamagat ng kwento
mag-ingat sa puting van o mga ganyan o puting van. Okay, si Melba at ang puting van, mga batang nawawala sa Baryo Maligalig. Okay, o misteryo ng Baryo Maligalig. So kayo ay malaya sa pagbibigay ng pamagatnaang kwento. So ngayon naman, atin namang pagtuunan kung ano ang multimedia. So ano nga ba ang multimedia? Ito ay simpleng maraming anyo ng media na pinagsama-sama. So mga simpleng mga bagay na may iba't ibang anyo na ating pinagsasama-sama. So ano ba yung elemento ng mga multimedia presentation? Una yung text, pangalawa graphics, number 3 larawan, 4 tunog, 5 animation, 6 video at 7 interactives. Ang multimedia presentation ay isang stand-alone na presentation o presentasyon na kinabibilangan ng mga impormasyong ipinakita sa mga slide, video o digital na representasyon at may kasamang tunog na maaring isang salaysay, musika o sound effect. Ang multimedia presentation ay isang stand-alone na presentasyon na kinabibilangan ng impormasyong ipinakita sa mga slide, video o digital na representasyon at may kasamang tunog na maaring isang salaysay, musika o sound effect. Okay, so ito ay pili, pick, no. Pagmasdang mabuti ang larawan at isulat sa kwaderno kung ano ang nakikita sa bawat larawan. So meron tayong una, ikalawa at tatlo. So ano ba ang iyong nakikita sa mga larawang ito? Dito naman sa 4 at 5, ganun din, ano ang iyong unang nakikita. So yung iba, hindi na gumagawa sila ng mga interpretasyon tungkol dito, ano? Sinasabayan nila ng interpretasyon. Pero syempre, ang nakikita natin dito ay iba't ibang larawan na maaaring makapagbigay tayo ng iba't ibang pagkakaunawa o representasyon, no, ng ating nakikita. So, narito yung ating pagwawasto kung ano yung inyong iba't ibang maaring makita mula sa larawan na ating ibinigay kanina. So, narito naman ang isang pangkatang gawain. Okay, so ipaliwanag raw ang mensaheng nais iparating ng larawan. Okay, so for a fair selection, everybody has to take the same exam. So please climb the tree. So ano bang napapansin natin dyan? Sino kaya sa mga hayop na iyan ang hindi makakaakyat sa puno? At sino naman ang napakadali na makakaakyat sa puno? Tayo ay nasa ikatlong araw na ng ating pag-aaral para sa linggong ito. At ating pag-uusapan ang pang-abay. Ano nga ba ang pang-abay at bakit napakarami ang litong-lito sa pag-aaral ng pang-abay? So ang pang-abay ay bahagi ng pananalitang nagbibigay turing sa pandiwa, pang-uri o kapwa pang-abay. Ang pang-abay at pang-uri ay kapwa mga salitang naglalarawan. Ano nga lang ba ang pagkakaiba nila? Ang pang-uri ay naglalarawan sa mga pangalan at panghalip lamang. Samantalang ang pang-abay ay naglalarawan hindi lamang ng mga pandiwa, gayon din sa mga pang-uri at kapwa nito pang-abay. So mayroon tayong hiwalay na video, no, tungkol dito na kung saan ang tinatalakay ay ang pagkakaiba ng pang-uri at pang-abay at paano nga ba nagiging pang-abay yung isang salita. No, kailan niya ba inilalarawan ang pandiwa? Kailan ba natin masasabi na ang inilalarawan niya ay isang pang-uri? At kailan natin masasabi na ang kanyang inilalarawan ay kapwa niya pang-abay? Mayroon tayong iba't ibang uri ng pang-abay. Una, ang pamanahon. So, ang pang-abay, kapag nagsasaad ng panahong ikinaganap ng bagay o gawaing sinasabi ng pandiwa. So, halimbawa, tuwing gabi ay nagbabasa kami ng asawa ko ng Biblia. So, sinasagot nito yung tanong kung kailan okay, so yung panahon, no, kung kailan ginawa ang kilos. So, tuwing kailan nagbabasa ang mag-asawa ng Biblia? So, tuwing gabi. O kailan nagbabasa ng Biblia ang mag-asawa? So, tuwing gabi sila nagbabasa ng
Biblia. Kapag sinabi naman nating pang-uri na panlunan, ang pang-abay ay nagsasaad ng lunan o puok na pinangyarihan ng kilos. Dito naman, sinasagot niya kung saan naganap ang kilos. So, halimbawa, itinuturo sa paaralan ang kagandahang asal. So, saan itinuturo ang kagandahang asal? So, ito ay itinuturo sa paaralan. So, yung ating paaralan ang ating pang-abay na panlunan. Kapag sinabi naman nating pang-abay na pamaraan, ito naman ay nagsasaad ng paraan ng pagkakaganap ng kilos. So, paano ginanap ang kilos? So, halimbawa, malinaw magsalita ang aming guro. So, paano magsalita ang inyong guro? Malinaw. So, sinasagot nito yung tanong na paano. Pag panulad naman, pang-uring panulad, ang pang-abay ay nagsasaad ng pahambing o paghahambing. So halimbawa, lalong nauunawaan ang mga aralin kung pag-aaralan nito. Okay, so ang ating pang-abay dito ay lalong. Mayroon naman tayong pang-abay na panggaano. Ang pang-abay na nagsasaad ng lami, sukat o timbang. Hustong sumunod tayo sa mga panuntunan ng paaralan. Okay, so yung husto, yun ang ating pang-abay na panggaano. Pang-abay, bakit ba ako pang-uri ng pang-uri? Pang-abay na pang-agam. Ang pang-agam o pang-abay na pang-agam ay nagsasaad ng pag-aalinlangan o di katiyakan. Kumbaga parang hindi siya sure. No? Tinatawag din itong pang-abay na panubalik. Siguro'y magbabago na siya. Baka naman magkakansela ng klase mamaya. So hindi sigurado. May hindi tiyak na mangyayari. At may pag-aalinlangan. Pang-abay na panang-ayon, ito ay pang-abay na nagsasaad ng pagpayag o pagsang-ayon. So halimbawa, totoong mahirap mag-aral. So kung yung kanina hindi sigurado, hindi tiyak, dito naman sumasang-ayon. No? Positive naman yung kanyang binibigay. So totoong mahirap mag-aral. Talagang mahirap ang buhay ngayong panahon. O, totoong madaling mag-aral kapag ikaw ay nagre-review o nagbabalik-aral lagi sa iyong mga inaaral na mga aralin. Mayroon din tayong pang-abay na pananggi. Ito ay pang-abay na nagsasaad ng pagtanggi, di pagtanggap o pagbabawal. Hindi bumabagsak ang batang masipag. Okay? So ano pa? Hindi totoong walang pasok mamaya. Ito yung ating mga halimbawa. Kapag dito naman, mga negative naman. Okay. So, mga hindi, huwag, yan yung ating mga ginagamit ng mga salita sa mga pang-abay na pananggi. Meron din tayong pang-abay na pamitagan. Ito naman ay pang-abay na nagpapahayag ng paggalang. So, halimbawa, opo, tapos na po ang gawain ko. Gumagamit naman ng mga salitang paggalang na may kinalaman sa kanilang kilos. Pang-abay na panunuran kapag ang pag-abay ay nagsasaad ng pagkakasunod-sunod. Kahuli-hulihang tinawag ng guro ang batang walang takda. Kauna-unahang natapos sa kanyang pagsusulit ang batang hindi nakapag-aral ng kanyang aralin. Hindi nakapag-review ng kanyang aralin para sa pagsusulit. At mayroon tayong pang-abay na panang-ayon. Ang pang-abay na panang-ayon ay isang uri ng pang-abay na nagsasaad ng pagsang-ayon sa salitang kilos, pang-uri o sa kapwa pang-abay na pangungusap. Ginagamit ito upang sumang-ayon
o tanggapin ang sinasabi ng kausap. So ito ay ginagamitan ng mga panandang oo, opo, tunay, sadya, talaga, syempre, sige, tiyak, walang duda at sigurado. So halimbawa, siguradong galit na naman si nanay dahil sa ginabi ako sa pag-uwi. Sa paghina ng ekonomiya ay tiyak na maraming mawawala ng trabaho. Tunay na mahusay umawit si Celia. Oo, magaling na doktor ang kaibigan ko at talagang mapaparami ka ng kain kapag sinigang ang ulam. Tayo naman ay magtungo sa denotasyon at konotasyon. So pag sinabi nating denotasyon, tinutukoy nito o tumutukoy ito sa formal at literal na kahulugan ng isang salita. Ito ang pangunahing kahulugan na matatagpuan natin sa diksyonaryo. So ito yung kahulugan ng salita per se, no? Batay sa pagpapakahulugan na ibinigay sa kanya sa diksyonaryo. Ito ay ang paglalarawan o pagsasaad ng isang bagay ng direkta at walang ibang kahulugan o implikasyon. Ito ay masistemang pagtukoy ng isang salita sa kanyang orihinal na kahulugan. So halimbawa, ang salitang rosas ay tumutukoy sa isang uri ng halaman na may bulaklak na kulay pula o iba pang kulay. Kapag sinabi naman natin konotasyon, ito naman ay tumutukoy sa mga dagdag na kahulugan o implikasyon ng isang salita. Ito ay ang mga emosyonal, sosyal, o kultural na konsepto o konteksto na naugnay sa isang salita. Ito ay nagbibigay ng iba't ibang pag-unawa at interpretasyon batay sa konteksto o kung sa paanong paraan ito ginamit. Halimbawa, ang salitang rosas ay maaring magdulot ng konotasyon ng pag-ibig, romantikong relasyon o pagmamahal. So halimbawa ng denotasyon at konotasyon, narito ang ilang halimbawa upang mas maunawaan ang pagkakaiba ng denotasyon at konotasyon. Okay, so bago tayo pumunta dito sa ating tula, halimbawa ng konotasyon at denotasyon, so halimbawa, lagi ko itong binibigay sa lahat ng, kapag ito ang pinag-uusapan, lagi kong binibigay na halimbawa ang ahas. Diba? Ano ba ang denotasyon ng salitang ahas? So, isa itong uri ng hayop na gumagapang, maaring mahaba, maaring maikli, at ito ay mapanganib dahil ito ay may kamatdag. Pero kapag sinabi mong ahas at ang konotasyon natin dito ay marami, hindi ba? Pag ahas, maaari siyang taksil, pwedeng traidor, taksil at traitor isa lang. Ano pa? Yung sinasabi lagi ng estudyante ko, backstabber. Yan. Ano pa? Mang-aagaw. Di ba? Inahas mo ang kaibigan ko. O inahas mo ang jowa ko. No? Mang-aagaw. Ano pa? Yung iba, minsan yan ang term nila sa kabit. No? At marami pang ibang pagpapakahulugan sa ahas. No? Yung kawawang ahas na walang kamalay-malay. Hindi niya alam ganun pala kasama ang konotasyon na ibinibigay sa kanila. Okay, so yun yung ating halimbawa. So dito na tayo sa ating bigkas tula, pagbasa ng isang tulang pinamagatang Pilipino Ako ni Dr. Andeline R. Tahan Langit. Pilipino Ako. Pagiging Pilipino ay nararapat lamang ipagmalaki, tunay na may malasakit at hindi makasarili, handang tumulong sa kapwa anumang sandali, talagang dumaramay at pumakandili. Maraming pagkakataong sa ating nasaksihan. Sa mga unos sa trahedyang ating naranasan, sa pandemyang kalamidad o bagyong dumaan, tiyak ang pagtulong sa mga nangangailangan, sadyang bahagi na ng ating kultura, ang pagdadamayan sa bawat isa. Walang dudang sasaklolo kapag nagkaaberya, kahit nga kung minsay sila'y itong kinakapos na. Ganyan ang mga Pilipino, hindi mapag-imbot. Sa tahanay nag-uumapaw ang pagmamahalang lubos. Kaya naman kitang-kita sa bawat salita at kilos at ang sentro ng ating buhay ay ang Panginoong Diyos. So, sagutin ang mga gabay na tanong na may kinalaman sa ating tula. So, ihanay ang mga pang-abay na panang-ayon na ginamit sa tula. Ito naman, tukoy, konotasyon. So, meron tayo sa hanay A at hanay B. Narito sa hanay A ang ating mga salita at ano kaya ang mga katumbas na konotasyon sa bawat salita natin sa hanay A. So, halimbawa, kalapati.
Kalapati ay isang uri ng ibon na kulay puti, hindi ba? At pinapaniwalaan nilang tagapaghatid ng mensahe noong unang panahon. So, ang konotasyon natin dito ay maaring kapayapaan. Pusang itim. Hindi na tayo tumutuloy kapag nakakita ng pusang itim dahil ang hatid daw nito ay kamalasan. Ito yung ahas natin, di ba? Kanina, anong sinabi natin? Pag ahas, mga agaw, taksil, traidor. Buwaya. Ito, napakarami nito. Ito yung lagi natin nakikita sa mga cartoon, lalo na kapag ang itinutukoy ay mga may kinalaman sa katiwalian sa ating gobyerno. Bakit kaya buwaya? Alam nyo na yan. Baghari. Okay, kapag rainbow, ito ay nagbibigay sa atin ng konotasyon na pag-asa. Dahil pagkatapos ng malawakang pagbaha nung panahon ni Noah, hindi ba? Batay sa ating Biblia, ang pinakitang senyales na ibinigay sa kanya ng Panginoon ay ang pagbibigay na bahaghari, na ibig sabihin ay muling pag-asa, at batay nga doon na hindi na uulitin pang muli ng Panginoon yung ginawa niyang pagbaha. Okay, so pag malaking baha noong unang panahon. So para lunurin lahat ng mga wain sa mundong ibabaw. Okay, so ito yung ating wastong kasagutan. Dito naman, magbigay ng 5 pangungusap na ginagamitan ng pang-abay na panang-ayon. Okay, tula review, basahin muli ang tulang Pinamagatang Pilipino. Ako ni Dr. Andy Lane. Tahanlangin at bumuo ng tekstong naratibo na may layong naglalahad o nagsasalaysay na binubuo ng 10 hanggang 20 pangungusap na ginagamitan ng pang-abay na panang-ayon. Venin. Okay. So, dito, ipabasa muli ang kwentong kababalaghan na pinamagatang ingay sa bubong, at yung isa pa nating kwentong kababalaghan na kayo ang magbibigay ng pamagat, hindi ba? At ihambing ang 2 kwento gamit ang Venn diagram, isulat ang pagkakatulad at pagkakaiba ng 2 kwento. So, halimbawa, ingay sa bubong, dito, anong ginawa nila dito? Dito ay, ano yung pagkakaiba? Dito ay, ang pagkakatulad nila ay hindi man napatunayan, di ba? Hindi napatunayan kung sino yung nag-iingay sa bubong, at doon sa isang kwento hindi naman napatunayan kung sino yung nangunguha ng bata, di ba? Hindi naman nila napatunayan kung si Melba yung nangunguha talaga ng bata. Anong pagkakatulad nila? Ano yung pagkakaiba naman nila? So, ito sa ingay sa bubong, dito sa ingay sa bubong nag-decide yung pamilya na manatili, at kumbaga hindi sila gumawa ng anumang aksyon tungkol dito. Pero dito sa sa kwento natin na walang pamagat, nagdesisyon sila na humingi ng tulong sa pulis at media para maging maingat o magkaroon ng magbigay ng babala sa mga tao tungkol sa nangyari sa kanilang lugar. Okay, dito naman, magbigay ka ng katangiang paglay ng isang kwentong kababalaghan. Okay, so ano ba yung halimbawa natin? Hindi mawari kung papaniwalaan mo hindi. Maraming usap-usapan lagi sa paligid. Maraming mga kwento-kwento na pinagbabatayan ng kanilang mga hinungha. Okay, ano pa? Laging mayroong kakaibang nilalang na pinaghihinalaan nila, na naghahasik ng hindi magandang gawain sa kanilang lugar. Ano pang katangian natin ng taglay na kwento? Malimit nangyayari sa mga, pwede naman, ngayon hindi na dati kasi malimit nangyayari sa mga liblib na lugar, mga gubat, ganyan. Pero sa bagay ngayon, marami na rin na ang ginagamit nilang tagpuan ay mga syudad o lungsod. Dito naman, ibigay ang konotasyon at denotasyon ng kahulugan na sumusunod na mga salita. Halimbawa, bola. Halimbawa, ang denotasyon ito ay laruan na bilog na ginagamit sa iba't ibang sports. Ano yung konotasyon nito? Sinabi mong bola, pwedeng bilog ang mundo, o kaya naman literal na binubola ka lang, pinapaikot ang ulo mo. So, yun yung halimbawa natin. So, sa kawayan, denotasyon isang uri ng halaman, o isang uri ng halaman na
sumasabay no, sa daloy o sa pagaspas ng hangin. Pag sinabi mo namang konotasyon, pwedeng ikaw ay matatag, no, resilient. Kahit na anong hampas ng hangin o anong bagyong dumating sa buhay, nananatiling nakatayo. So, ganun yung halimbawa. Meron tayong sagot para dito. So, iyong tingnan kung wasto ba ang iyong sagot para sa ating pagsasanay. Tayo ay tumungo naman sa inyong pagsusulit, maikling pagsusulit. At dito na nagwawakas ang ating aralin sa Filipino para sa ikatlong linggo. Maraming salamat at nawa kayo ay may natutunan sa ating aralin. So magkita-kita tayo ulit. Maraming salamat at paalam!